galit na galit ako sa mga simps, galit na galit ako sa mga supot. Because kakampi na nga ng babae, ang mga society, tinotolerate na nga yung bad behavior nila. May mga simp pa na nagpapalaki ng ulo nila. Bad boy shake a kill, ako 10 toes down. Kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy mabango pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop and also yung nag-reopen natin na shop sa Shopee. Alright? So, may dalawa na kayong option. Kung gusto nyo bumili sa TikTok, meron tayo sa Shopee, meron tayo. Okay? Napapanahon yung perfume natin. Lahat ng bilihin ngayon nagmamahal. Yung sa akin, nagmamahal pero paunti-unti. Okay? I'm gonna be honest, pare. Siyempre, mahirap kumita ngayon. So, pero again, bang for your buck yung mga pabango natin. Mabango, long-lasting sa murang halaga. At, higit sa lahat, safe pa. Link nasa description. So, pag sinabi mong money advice, no? Madalas mong maririnig sa mga financial guru sa internet is tamang investing, di ba? Tamang pagbili ng gamit, pagtitipid, Bitcoin, right? Yan ang madalas nating maririnig. Pero isa sa mga ayaw nilang sabihin for sure, no? Because most of the influencers nowadays want to be politically correct. Hindi natin sila masisisi because malakas ang cancellation ngayon, right? Pero isa to, no? Itong binigay sa aking video ng isang tropa natin, shoutout sa'yo. Isa to sa mga magagandang money advice na I think narinig niyo to sa anti-support. Pero gusto ko lang reviewin dito sa channel natin. Manoorin natin to. Give me the best financial advice to help the younger generation. Let's say I don't have a good mentor. Give me one money lesson you would instill in me and the younger. Money lesson? One money lesson. One money lesson. Stay away from women. Stay away from. Wait, real quick. Was that one of your vices? Was that one of your vices? Stay away from women. The quickest way a man loses his money is by getting involved with a woman. But You asked before and I told you. Yeah. That's honest, dude. Give me the best financial advice to. Di ba? Saglitan lang. Sobrang mabilis na financial advice but ang dami kagad for sure sa mga nanonood dyan, ang dami kagad na pumasok sa isip ninyo. Naintindihan ko, lalo na kung nanonood kayo ng mga issues, social issues, lalo na sa Western country. Marami doon ang ganito ang mindset na, no, na parang stay away from women, no? Uubusin lang yung pera mo. And there are evidence of this happening, no? Nakikita natin yan, may mga nireview ako niyan na isang NBA player na pinakasalan niya yung babae, binuntis niya yung isang kilalang 304 sa internet, no? And then after a month na nabuntis niya yung babae nakipag-divorce. Why? Because malaki ang pag nag-undergo ka ng divorce at bata pa yung baby pa yung bata, malaki ang child support, no? So ginagamit na kasi ng, lalo na sa Western country, ginagamit na nilang parang scam yung divorce, no? Alam na ng mga kababaihan yan doon. So I will understand kung bakit marami na sa kanila sa Western country ang may ganito ng klase ng mindset, di ba? Pero kung titignan mo pare, kung titignan mo yung mga patterns, okay, nung mga may ganitong klase ng relationship, makikita mo pare na the signs are there. 'Di ba? May mga signs na inignore lang ng mga tropa natin na 'to, 'di ba? For example, 'di ba, yung si basketball player nga, alam niya na itong babae na 'to 304 nga. Pinagsasabihan na siya sa internet, although mga hindi niya kilala yung mga tao or mga concerned na nagsabi sa kanya, huwag yung pakasalan niyan, 304 yan. Pero inignore niya. Diba? Kilalang 304 yung babae niya sa internet, but he still proceeds na pakasalan itong babae na to. Ang isa sa mga pattern na ini-ignore nila is yung babae galing sa hindi magandang history. Right? Yung babae is galing sa isang hindi magandang background. Diba? Pero again, dahil nga hindi maganda yung foundation ng karamihan ng mga lalaki na to, they just go with it. Di ba? Kasi we can't deny, yung mga pinapakasalan nilang mga divorce sila kagad, yung mga babaeng nangi-scam, nagdi-divorce scam, is hot talaga, pre. Di ba? Hot talaga. No?
So sa isang lalaking konti ang experience, walang alam sa masculinity, konti ang alam sa red pill, talagang mabibiktima ng divorce scam na yan. Right? Kaya ako dito sa side ko, although I understand them, yes, magiging totoo, no, that women will, isa sa mga rason para maubos ang pera mo, kung hindi ka marunong magbasa ng tao, ng babae. Kaya mas pinopromote ko dito, never kong sinasabi sa inyo na stay away from women. No? Never nyo narinig yan sa akin. Di ba? Stay away from women. Ubusin lang yung pera. Never nyo narinig yan sa akin. Alay ko sinasabi dito, matutong magbasa ng tao. Matutong magbasa ng babae. Because kahit sino pa man yan, kahit hindi man babae yan, basta hindi ka marunong magbasa, nauuto ka ng emotions mo. Kukunin at kukunin ang pera mo. Di ba? Kahit hindi babae. For example, may mga tropa kayong ganyan, no? Tropa na nag-invest naghingi ng investment sa inyo. Di ba? Pre, okay tong business na to, no? Siguradong kikita ka dito. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Di ba magkababata tayo? Lulukoyin ba kita? No? 200K. Sure ako, mga isang buwan, 3 months, 5 months, dodoble yan, triple yan. At pag nag-invest ka na sa kanya, ano nangyari? Wala. Hindi mo na narinig. Tinakasan ka na. Maraming nangyaring ganyan eh. Ang advantage nga lang ng mga babae, mas magaling sila dito because of their pussy. Right? Their beauty and their pussy. Sa tropa kasi, although nangyayari pa rin yung panloloko ng tropa, madali silang ayawan. Kasi yan, syempre, tangina, lalaki naman. Mahina ang manipulation technique nila, pero meron, magaling pa rin, pero madali silang ayawan. Pero ang babae, hindi mo malalaman, pre. Di ba? Hindi mo malalaman. Di ba? Kaya maraming nabibiktima ng mga foodie date. Di ba? Foodie date. Foodie date ang tawag sa pagka yayain ka lang lumabas, kumain, pero wala naman pala siyang gusto sa'yo. Gutom lang siya at that time. Gusto niya ng merienda. Gusto lang magpalibre. Diba? Marami nabibiktimang ganyan. No? Kasi ang hirap nilang tanggihan dahil nga because of their sexually attracted tayo sa kanila eh. Diba? Pero again, it all boils down sa pagbabasa mo ng babae. Mauubusan ka talaga ng babae pag bilang lalaki ang nagpapaandar sa'yo emotions, hindi ang utak. Again, hindi mo matatalo ang babae pagdating sa emotions. Kaya ka nilang paandarin because forte nila yan. Kaya nga nilang umiyak ng on the spot kahit di sila naiiyak para lang, alam mo na, yun ang defense mechanism nila eh. Tapos ikaw, sasabayan mo sila sa emotions, talo ka. Di ba? So para sa akin, hindi mangyayari na ang babae mauubos ang pera mo kung ang pakikitungo mo sa kanila utak. Ito. Diba? Kasi again, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na women are stay away from women. They will ubusin lang yung pera mo because I'm in a relationship right now, kasal ako, na hindi ko masasabing ganito ang relationship ko. Lagi ko sinasabi na sana itong relationship ko ngayon ma-experience nyo rin. At hindi ito nangyari dahil lang nagpadala ako sa emosyon ko. Nangyari itong magandang relationship ko kasi ito ang ginamit ko. Ever since na natuto ko, ever since na nabukas ako sa red pill, masculinity, talagang ito na ginamit ko ever since. Last time kong ginamit tong emotions ko, I'm gonna be honest, bago-bago lang. No? I think yung third job ko, yung origin story ko na yun. That was the last time na ginamit ko yung emotions ko. But after that, wala na. Puro na ako dito. Ginagamitan ko konti, siguro mga 5 to 10%. Pero dito na ako most of the time. At dahil doon, so far, maganda ang takbo ng relationship ko. Honestly, masarap eh. Masarap kasama ang babae
pag alam mo kung paano sila i-handle. Kung alam mo kung paano makitungo sa kanila. Pero magiging hell talaga kasama ang babae if you let them. Right? Lalo pa sa panahon ngayon. Lalo pa sa panahon ngayon, pare. I'm gonna be honest. Lalo sa panahon ngayon, mahirap na silang pakisamahan, lalo, because society tolerates their bad behavior. Okay? At malakas silang magkampi-kampihan, mga babae na yan. Kaya nga, galit na galit ako sa mga simps, galit na galit ako sa mga supot. Because kakampi na nga ng babae, ang mga society, tolerate na nga yung bad behavior nila. May mga simp pa na nagpapalaki ng ulo nila. Doble-doble. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas okay talaga na matuto kayong magbasa ng babae. Ang diskarte sa babae, madali. Ang pagbabasa sa babae, ang pinakamalupit na ma-adapt mo ngayon. Okay? So, ayoko kasing mag-advise na stay away from women. Di ba? Parang nagiging lalaking feminist ako. Ayoko nga ng feminist eh. Feminist kasi they decide based on their emotion. Nagsasalita sila ng tapos. And then, pagdating sa future, pinagsisisihan nila. Ayokong gumawa tayo ng decision na pagsisisihan natin bandang huli. Because reality is, we need each other. Yun nga lang, nagiging hell kasama ang babae pag ikaw lalaki ka, hindi ka marunong. Right? Pero since nanonood kayo ng videos ko, I'm sure kaya nyong i-handle yan. No? So yun mga pare, masasabi ko rito. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.